Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. Reading po ito for Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Take all what resonates. Sa mga gusto magpa-personal reading, Madam Piha, search mo na lang yan sa Facebook. Let's start, Fire Sign. Unipre, dyan ka pwede mag-avail ng mga product na available sa amin, such as mga Evil Eye, crystals, bracelets, etc. Unipre, UNIPRI. Yan sa TikTok shop. Ayan, let's start. Pa-comment dyan sa baba kahit heart-heart lang guys. Malaking bagay sa akin yun. The Emperor and the Ace of Swords. And bottom of the deck, the Moon, Fire Sign. Yeah. Aries, Gemini, Libra, Aquarius, energy. Nakukuha ko yung energy na you're building something. Alam mo yun. This could be a new beginning for you or something na may iniisip ka na gawin at i-push sa sarili mo, which is maganda kasi this new beginning is nakikita natin ang potential, especially if this is something na gusto mo talaga or mahal mo or hindi ka napipilitan na gagawin mo yung isang bagay kasi trabaho, ganto ganyan. This is something na parang alam mo sa sarili mo na gusto mo talaga tong bagay na to. So parang ituloy-tuloy mo lang kung ano man to. Dahil nakikita natin na magbe-benefit ka dito sa mahabang panahon or in the future. Yeah. And yung iba kasi maraming problema ngayon na nagiging dahilan para kumilos. Alam mo ganun talaga eh. Minsan nagkakaroon tayo ng problema sa buhay. Kasi parang tinutulak ka niyan ng problema na yan na hindi, meron ka pang kayang ilabas. Ilabas mo yung kaya mong ilabas na yan. Dahil mas magbe-benefit ka dyan pag nailabas mo yan eh. So, nakakita tayo dito ng parang nakakita tayo dito ng like bagay na pag inilabas mo, this could be a talent, yung iba, skills, excuse me, na pag nailabas mo, unti-unti magbubunga yan sa'yo. So, yung iba ginagawa na yon. So, ituloy-tuloy mo lang. Yung iba kasi with the Ace of Swords, this could be thoughts pa lang. So, ito, ano na to, sign na to, ituloy mo kung ano yung nasa isip mo. Parang sign na to na ito na yung time na kailangan mong simulan yan. So, sino yung person na nakakonect mo pagdating sa love for fire sign? Hindi siya okay ngayon. Etong person na to, waiting, naghihintay siya. The Nine of Cups, pwedeng marami siyang options or may iba pa siyang kakonect. Pero nakikita natin, waiting siya sa connection ninyong dalawa. Sobra siyang nalulungkot, nasasaktan ngayon with the Five of Cups. Pero sinasarili niya lang yun eh, Four of Pentacles. So, hope etong taong ito, hoping sa'yo. You do have here Page of Cups, Three of Pentacles, the Hierophant, and Seven of Cups. Yung iba may spiritual connection kayo nitong person na ito. Nakakaramdam tayo ng soulmate twin flame kind of energy, Four of Swords, and Queen of Wands. Okay. Emotion mo para sa kanya,
Actually, wala akong nakukuha sa'yo dito. Mas nakikita nga pa nga natin ang focus mo kasi dito, talents mo, skills mo, whatever growth na gusto mong maisakatuparan ngayon pagdating sa finances mo. Yung iba with the Hierophant, masyado ka na kasing mature with regards to love and with regards to spirituality. Kumbaga, okay, may connection kami nitong taong to, pero alangan namang puro spiritual na lang. Siyempre, magfo-focus muna ako sa mga bagay na nasa harapan ko ngayon. And this is you with the Seven of Cups. Yung iba may mga binibili-bili pa dyan, um, online or literal, actual store. So, andito yung focus mo, paano magkakaroon ng growth, paano ka mas magiging mas maganda, mas pogi, ganyan. Yung iba, physical. Yung iba naman, kung hindi ganon, more on, material stuff. Ayan. So, more on growth ang focus mo dito. Meron talaga tayong growth na nakikita. Basta i-push mo lang itong bagay na sinisimulan mo or naiisipan mong simulan. And then the person that you're dealing with, Two of Cups. I feel like may tao siyang nasasaktan ngayon ha. Hindi ikaw to. Could be with the Two of Cups, another relationship. Pero wala naman siyang ginagawa, Four of Swords. It's just that nakakita tayo ng emotion dito sa person na to towards you. Ganito ang sitwasyon ha. Yung iba sa inyo, you could be dealing with a person na in a relationship. Ngayon itong person na to, may karelasyon siya pero ikaw pa rin gusto niya. Ngayon kahit ibinibigay niya yung sarili niya dun sa person na yon, ipinapakita niya or ginagawa niya yung mga dapat niyang gawin, obligasyon niya dun sa taong yon bilang magkarelasyon sila. Pero ang energy is nararamdaman ng person na yon yung emotions na nararamdaman ng person na yon sa'yo. So kahit in-deny niya or kahit hindi siya gumawa ng anything na may kinalaman sa'yo, itong person na kakonect niya, nararamdaman na ikaw pa rin ang nasa isip ng person niya. So, technically, masakit. Masakit yun doon sa person na kakonect niya, no? So, yun nakukuha natin, nasasaktan yung isa. No, kahit wala naman siyang ginagawa para saktan yung isa. Okay, so what will happen in the near future for the both of you? Kumbaga alam mo yung lakas ng pakaramdam, meron tayo niyan Kahit ikaw, there are people in front of him, kausap mo, mararamdaman mo kung ito bang taong to ay sincere, ito bang taong to ay nagsasabi ng totoo, kaya parang ayoko siyang pagkatiwalaan, ganito, ganyan. Hindi sa nandiya-judge ka, pero nandun yung feeling talaga na yung nararamdaman mo na yun, totoo. Okay? Ngayon itong taong to, um, naramdaman mo na hindi siya dapat pagkatiwalaan, huwag mo pagkatiwalaan, parang ganun. Itong person na to, sa kanilang connection, kahit hindi siya magsalita, nararamdaman ng other person yung nararamdaman niya. Ikaw kasi, I feel like wala naman doon yung focus mo sa kanya. So, wala ka pakialam sa connection nila, relasyon nila, o sa kanya mismo. So, what will happen in the future sa inyong dalawa, sa iyo? Fire sign, Eight of Cups. This is the future. The Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Nakakita tayo ng enjoyment sa'yo. Nakakita tayo ng happiness, self-love, self-care, being happier. Ayan, nakakita tayo ng Page of Swords. Yung iba sa inyo, yung mga bagay na gusto mong gawin ng kabataan mo in the future, mailalabas mo siya. Maybe this is talents, skills, or something na makakapagpasaya sa'yo or pangarap mo ng kabataan mo and then ma-achieve mo siya in the near future. So sabi ko nga, i-continue mo lang yung mga bagay na ginagawa mo kasi mailalagay ka sa bagay na gusto mo talaga. And maybe yung iba pinanalangin pa, no? So ibibigay sa'yo yan. In the future, there's going to be an ending with regards sa person and sa person na kakonect niya. Ten of Swords. Kasi nandun nga yung paghanga niya sa iyo This is you, the Empress and the Judgment. This is you. Ikaw to. And, alam mo, hindi ikaw yung magiging dahilan ng hiwalayan nila. Ano kuha natin? Nandun yung, of course, pag hindi okay yung pakiramdam mo sa isang tao, hindi ganun yung full trust na maibibigay mo sa kanya. And I feel like dun sa relasyon nila, hindi siya kayang pagkatiwalaan ng isa na magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng separation kahit wala namang ginagawa yung person na ito dun sa person niya. Okay? So, ang problem dito is that
they're not really compatible, no? Kahit ipilit nila yung relasyon, hindi kasi sila compatible. And with the Three of Wands, nandun pa rin yung pagkamis or paghahangad niya with regards sa'yo na hindi nga lang niya magawa yung action na yon. And is because pwedeng committed siya. Pero nakikita nga natin, kahit wala kang gawin dito sa connection nila, and I'm sure, yung iba sa inyo, pwedeng wala ka naman din pakialam na sa kanila, it's just that talagang yung person na to, ikaw talaga kasi gusto niya. And hindi naman sa gagawa siya ng movement na makakasira sa relasyon nila, pero talagang hindi nag-workout yung relasyon kasi hindi nga talaga sila match dalawa. So thank you for watching. I love you all and bye-bye.